Welcome to M-Stream. Ano-ano kaya ang iba't ibang Easter eggs at references ang hindi mo napansin sa unang episode ng Marvel's Moon Knight? Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Nagsimula ang episode at makikinig natin ang kanta ni Bob Dylan na Evergrain of Sand. Ang liriko na ito ay tumutukoy sa panahon ng kanyang pag-amin. Nakita niya ang kamay ng nakatataas sa bawat pagbagsak ng mga dahon at butil ng buhangin. Ang lirikong ito ay halos may kahulugan sa series na ito, lalo na sa magiging kalaban na si Arthur Harrow. Sa comics, si Moon Knight or Mark Spector ay isang mersenaryo at siya ring binawian ng buhay sa isang disyerto at siya ay binuhay muli ni Khonshu, ang Egyptian god of the moon. Matapos ang pag-amin ni Mark, dito na siya nagsimulang sambahin at paglingkuran si Khonshu. Mapapansin natin si Arthur na gumagawa ng isang ritual upang maipakita niya ang kanyang pag-aalay o pagsamba kay Amit. Malalaman natin sa mga susunod kung ano nga ba o sino nga ba si Amit. Dito natin nakilala si Steven Grant. Si Steven Grant ay may karamdaman na tinatawag na Dissociative Identity Disorder or DID, na kung saan ang isang tao ay may napakaraming pagkakakilanlan o personalidad. Sabi ko nga kanina, sa comics, si Mark Spector or Moon Knight ay isang mersenaryo na nangakong paglilingkuran si Khonshu. Para mangyari ito, gumawa siya ng napakaraming personalidad ni Mark Spector, gaya ni Steven Grant, isang taxi driver na si Jake Lockley, at ang Moon Knight, ganun rin si Mr. Knight. Ang lahat ng ito ay sumasalamin sa iba't ibang itsura ng buwan. Gaya ng nasa totoong Egyptian myth, si Khonshu ay may 4 na aspeto. Siya ay isang traveler, embracer, pathfinder at defender. Ang punto dito ay si Steven Grant ay walang alam na siya ay may iba't ibang pagkatao. Kaya minsan, siya ay bigla na lang nagigising kung saan-saan lugar. Kaya mapapansin natin na nilalagyan niya ng tape ang pintuan niya, buhangin para maalerto siya, at tinali niya ang sarili niya upang hindi mangyari yun. Kaya siya nagtataka sa pagkakasabi ng kanyang pangalan ng isang gwardya. Nice guy. Yeah, mate. Steven? Kaya hindi niya rin alam na may nangakit pala sa kanyang babae upang lumabas. 7. Tomorrow. Best steak in town? Habang siya ay papunta sa museum, mapapansin natin ang kanyang refleksyon sa basang kalsada. At halos na lagi nating nakikita ang kanyang refleksyon sa buong episode na ito. Ipinapahiwatig dito ang kanyang iba't ibang pagkakakilanlan ng kanyang sarili. Ang episode na ito ay puno rin ng iba't ibang reference tungkol sa mga Egyptian god. Di ko masasabi na makita natin sila lahat dito, pero sinabi ito ni Steven. The what? The Ennead. You know, like a super group of Egyptian gods. You know, you got Horus, Osiris, Tefnut, Shu. Stop, please. Ang salitang Ennead ay isang salitang Griego na ang ibig sabihin ay Sham. Ang Ennead ay isang grupo ng iba't ibang Egyptian god na makikita natin sa Marvel Comics na tumutukoy rin sa Egyptian mythology. Pansin natin na para hindi siya makatulog, sinubukan niya maglaro ng Rubik's Cube. Nagbasa ng iba't ibang libro at paulit-ulit niya itong ginawa. Hanggang siya ay makatulog at pagising niya, napansin niya na wala siya sa apartment niya. At may kinig natin ang boses ni F. Murray, ang nagboses kay Khonshu. You're not supposed to be here. Yeah, I completely agree. Parang Venom lang, di ba? Did he just throw the gun? I don't know what I'm doing! He must be parasite. Because you're just a parasite. Parasite? Ang nangyayari dito ay ginagamit ni Mark ang katawan ni Steven upang gawin ang ilang misyon na pinapagawa ni Khonshu. Kaya mapapansin natin na may dala siyang gintong salagubang na hindi naman niya alam kung saan galing. At dito niya nakita ang kulto o grupo na kasamahan ni Arthur at sinabi niya ito. I judge you in Amit's name with but a fraction of her power. Sa Egyptian mythology, si Amit ay tinaguriang tagakain ng mga nangamatay. Si Anubis, ang Diyos ng kamatayan, ay siya ang nagbabalansi ng puso ng namatay kung siya ba ay may natatanging kabutihan o kasamaan. Kung napatunayan na siya ay masama o magiging masama,
kakainin ang kaluluwa o puso niya ni Amit. Si Amit ay may ulo ng buhaya, gaya ng nakita natin sa tungkod ni Arthur at ang tattoo niyang balance scale. Sinubukang ibigay ni Steven ang gintong sa lagubang pero nalaman natin na si Khonshu pala ang kumukontrol sa kanya. Papapansin natin dito na sa tuwing si Steven ay nalalapit sa kamatayan, siya ay parang muling nabubuhay. Gaya ng nasa comics, paulit-ulit siyang namatay at binuhay muli. Pagising niya, akala niya ay panaginip lang lahat ng yon. Pero may mapapansin siya na bakit iba na ang alaga niyang isda sa aquarium. Nangangahulugan na may iba pa siyang pagkatao na hindi niya napapansin. May kita natin ang tatlo niyang refleksyon na sumasalamin sa dalawa pa niyang pagkatao na si Mark Spector at Moon Knight. Nadiskubre ni Steven ang isang taguan ni Mark at nakita niya ang isang flip phone na napakaraming tawag ni Layla. Si Layla ay partner ni Mark Spector sa comics at ang linyang Why did you call me Mark? galing din sa comics. May kita natin ang tawag mula kay Duchamp, ang apelyido ni Frenchie sa comics. Si Frenchie ay isa sa mga katulong ni Moon Knight upang gumawa ng mga advanced gadgets at sasakyan. Pagpasok niya sa elevator, mapapansin natin ang isang sticker na may bungo na umaapoy. Malay nyo, magbalik na siya. Sa loob ng museum, kinumpronta siya ni Arthur at binigyan niya tayo ng kaunting istorya tungkol kay Amit. She was betrayed by indolent fellow gods, by even her own avatar. Ang pinaglilingkuran o avatar ng Moon Knight ay si Khonshu. Ang Moon Knight ang representative ng planetang Earth at si Amit ang avatar ni Arthur. Blue people love that film. Isang reference sa pelikulang Avatar. You mean that I mean, anime? Tumutukoy sa Avatar The Last Bender na hindi naman talaga totally anime. Matapos yun, nadinig ni Steven ang alulong ng isang jackal. Ang jackal ay simbolo ni Anubis, ang god of death. Ang jackal na ito ang umatake sa kanya at ito rin ang binugbog ng Moon Knight. Mapapansin natin ang refleksyon niya sa salamin ay naiwan habang siya ay paalis. Pagpasok niya sa comfort room, doon na nakilala ni Steven si Mark. Siya nga pala, ang ganda ng pagkakadesenyo ng suot ng Moon Knight dito, para siyang na-mummified. Iba ang pakiramdam kapag nakita mo siyang mag-transform. At yan ang lahat ng Easter eggs at detalye na nakita ko sa episode na ito. Sa kalimang may nalimutan ako, comment lang kayo dyan sa baba. Don't forget to leave a like and hit that subscribe button. Smash that notification bell for M-Stream. See you, streamers!